Sa tingin niyo po ba bulag siya dito o wala siyang nakikita at nakalusot itong mga ganitong problema ng 2025 budget? Si PBBM. Si BBM. Kung di niya alam, wala siyang kwentang presidente. Kung di niya alam. Ano klaseng presidente kung di niya alam? Natin papayagang maulit at manunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining Go or are you, what is your opinion? Ako, iba ang gusto ko, pero yun, kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy na Go. Tuloy. Gusto ko lang mabalikan kung ano po ang parang nagtulak sa inyo kung bakit nagsasalita ho kayo ng mga ganito, particular na sa Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano yung nagtulak po sa inyo? Balik yan ito. Ang bobo na. Yun nga, paghamon-hamon niya sa China, dapat diplomatic. Anong laban natin sa China? Ipapahamak lang tayo. Pasalamat na nga tayo. Tubig lang ang kirakan nyo sa mga barko natin na mga nagpupunta ron. Governor, doon sa Mabenta nga sila tubig. Governor, doon sa binanggit niyo kanina about sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, can you back this up with pieces of evidence? May mga dokumento ho ba kayo? May mga katibayan ho ba kayo para sabihin na ito mga binanggit niyo kanina? May nagsabi na sa akin, kaya ka sinasuggest ko sa mga ICI, Independent Commission on Infrastructure, unahin ang Ilocos Norte. Hindi pa ako nagbibenta, unahin lang. At ipaalala kay Presidente na involved din sila sa flood control. At mga dinidemandang tao ngayon at binibintangan mga diskaya, sila rin ang contractor nila. Gov, handa na rin ho ba kayo na parang since ngayon din nagsasalita na kayo about sa flood control project, handa na rin ho ba kayong ilabas o ibunyag na rin ang pang mga issues like for example yung sa mga sabungero, issue ng sabungero, missing sabungero like that? Yung tell all, pwedeng lahat na ng mga katiwalaan, ng mga nangyayari sa ngayon ay kaya nyo na rin pong itong ibunyag. Sinabi ko na nga kanina, magagandang batas natin, ang implementasyon ang hindi maganda. Sinong nakukulong? Yung mga walang pera, yung mga mahirap lang. Nakaparking fee nga, ako nga, nagdemanda 10 taon na, di pa umakyat sa Busman. Nakaparking fee. Nasubukan ko na, hindi ko lang sasabihin kayo, nasubukan ko na nag-testify sa Busman. Siguro sa susunod sabihin ko kung gaano ang sistema, mga justice natin. Thank you. Good afternoon. Jopel Balenyo po from DWIZ. Kung naniniwala po ba kayo na iimbestigahan ng ICI ang mismong lalawigan ng Pangulo, Region 1? Yun. Yan, di ako sigurado, pero dapat imbestigahan nila. Pero mabubuting tao to, Napoy. Kaya hinahamon ko sila, unahin nila yung, wag na silang lumayo pa. Sa tingin nyo, Gov, pakikinggan kayo ng ICI sa hamon po ninyo? Mabubuting tao to. Dapat magbigay ng utos si Presidente para pumunta sila roon. Pero, lugar kasi ng Presidente, baka matakot sila. Ikaw na nagsabi doon, di ako. Ano po yung mas paniniwalaan natin na resulta kung sakasakaling magkaroon na ng recommendation itong Senate and ang ICI? Ano ang mas matimbang sa inyo? Ang Senate investigation o ang ICI?
Hindi mas kapalitan-wala sa mga. Well, sa Senate and Congress, majority always win. So, wala tayong asahan dyan. Kaya nga ako nandito ngayon na nag-aapela ng mga kabataan na lang ang magreklamo. Walang mangyayari dyan, puro investigasyon. Tingnan nyo ngayon, investigasyon. Nagpalit na naman ng Building the Committee. Last question, Gov. May magbabago ba sa Kongreso ngayon, sa Kamara? May magbabago po ba? Matitigil na po ba yung talamak na 100 billions of corruption sa flood control projects sa pamumuno ni Boji, Congressman Boji D. Hindi pa na-approve ang budget. Tanggalin nila lahat ang multo ron. Dahil karamihan nakalagay sa budget, ghost project, tapos na. Hindi nila tatanggalin yung multo ron, nandun pa rin. Okay. Thank you, Gov. Well, Joseph po from Manila Bulletin. For clarifications lang po, you seem to be not satisfied with the change in leadership in the Congress and also with the ongoing Senate investigation. So first question is, bakit po hindi kayo satisfied? Second is, mayroon po ba kayong konkretong solusyon na magagawa para ma-address to? And third is, nung sinabi niyo po na dapat tanggalin yung mga corrupt, gusto po namin malaman from you, sino po yung tinutukoy niyong corrupt, sir? Thank you. Kaya kakwa kanina, hindi na andar itong gobyerno ito, palit. Mananawagan ako sa mga military, religious organization, mga negosyante, sila magbuo ang bagong gobyerno. Mga katitino muna, including religious organization, sa military and police, sila mamuna muna. Alis muna lahat ng politician. Magandang araw po. Gwen Latozo from PCIG. Sir, yung panawagan po na bumaba sa pwesto kapag nahanap na may korupsyon yung politiko, mag-a-apply din po ba ito dun sa mga politiko na may connect sa mga kontratista o yung may mga pawang lang po ng kaso ng korupsyon mahahanap? Kung may delikadesa sila, sila mag-resign. Pero wala akong nakikita sa Pilipinas. So the only way we have to change our government. Mag-usap-usap ang military, police, mga religious organizations, mga kabataan, and mga technocrat natin, marami magagaling. Kaya nagkakaroon tayong brain drain di ba? Hindi pinapansin, mga kurap ang nailalagay, yung mga matutulo nasa ibang bansa na. Sir, magandang araw po ulit. Follow up lang po dun sa tanong ko kanina. So, nabanggit niyo naman po na handa po kayong ipa-check po yung mga projects niyo. No? Ngayon po, mayroon din po kaming response from COMELEC Chair Garcia po tungkol na po dito. Aware naman po tayo na bawal pong maging contractor ang mga nakaupong government officials dahil daw po may conflict of interest. So sabi po ni Chair Garcia, pwede pong ma-anti-graft and corrupt practices kasi pinagabawal nga po iyon. Magkakaroon ng interest lalo pa at may maaaring mabangga na interes ng publiko sa pamahalaan. So, ready po kayo na harapin po yung mga inspection sa project, pero ano po ang response nyo patungkol po dito if ever man po na may umarangkadang ganitong issue? Oo, ang marami na-appoint na nagbibitaw muna mga ari-arian, mga pwesto.
So, ganun lang yun. Bawal kung nandun ka pa rin, conflict of interest. To show you one example, when I was young, I was the biggest trader of tobacco in the entire North. Nung na-elect akong governor, binitawan ko ang magandang negosyo dahil doon ako kumita ng gusto. Ang Virginia Tobacco ay ano ng Amerika yan? Sarili nila. Walang iba. Sa tingin niyo po ba ay bulag siya dito o wala siyang nakikita at nakalusot itong mga ganitong problema ng 2025 budget? Si PBBM. Si BBM. Eh kung di niya alam, wala siyang kwentang presidente. Hindi niya alam. Ano klaseng presidente kung di niya alam? Siya unang tumitingin, siya nagmamando sa Senate, siya nagmamando sa Congress. Okay, kasi Governor, yung problema kasi ang nakapokus talaga sa corruption 2022 until present. So parang gusto nilang i-connect sa past administration yung corruption. Ano po ang comment ko dito? Lahat ng administrasyon may korupsyon. Bakit niya tinuloy? Bakit nila tinuloy? Kung totoo yung sinasabi niya, binibintangan niya yung mga past administration. Eh nung siya umupo, hininto na niya. Kung delikadesa siya, hoy, may diferensya to, pag nanakaw to, hintuan natin to. Dapat gano'n, tituloy-tuloy niya eh. 3 taon na, sakala niya papansinin. Anong kwentang presidente yan, di niya alam? Hindi dapat maging presidente, hindi niya alam ang nangyayari sa buong gobyerno. And last on my part, Gob, sigurado na po ba kayo na unahin sa investigasyon yung Ilocos Norte? How about dun sa Leyte? Ay sa kanyang pinsan na si dating Speaker Romualdez, yung ganitong flood control anomaly. Ayos. Unahin lang ang Ilocos Norte, tapos punta sila sa Bicol. Thank you so much. Marami doon kay Santos. One last question na po. Hello po, Go. Hello. Nawawala. Hello. Ayan. Ang question ko po, kung ang mga diskaya po ang may hawak ng ilang mga proyekto sa Ilocos Norte, sa tingin niyo po ba naisip ni Pangulo ito bago buksan ng flood control projects? At ito nga po rin po, ngayon po ay nag-a-attend po ako ng mga Senate hearings na susubaybayan ko po. Binigyan po ng DOJ ng pagkakataon na sumailalim sa witness protection ang mag-asawang diskaya. Sa tingin niyo po ba nanganganib ang kanilang buhay? Maaaring magbago ang kanilang mga testimonya? At bakit pilit pinababanggit po ang 2016 previous po? Sila ang pinakamadaling kumuha. Mahirap po. Nasa construction kami ng araw pa. Mahirap kumuha dahil building yan. Pero kung may connection ka, madali. Sila, ang lakas nila. So, ibig sabihin, may nagpo-protect sa kanila, may nagbibigay. Magbabago po kaya ang kanilang testimonyo po with the Senate hearings, itong mag-asawang diskaya po, dahil nasa ilalim na po ng DOJ. Kung bigyan sila ng protection, kailangan magsabi sila ng totoo. Hindi sila mamibili kung sinong binigyan nila. Nagpangalan nga, ilan lang. Ang dami nilang proyekto, dapat lahat. So sa tingin po, selective po ang sinasabi ng mag-asawa dahil hindi po nila na ibabanggit ang Ilocos Norte. Selective. Salamat. Yun lang gusto nilang sabihin. Kaya di dapat protektahan kung gano'n ang system. Ano na?
Wala na. Last question. Total, may susunod pa. May inaantay lang ko mga ibang ebidensya. Siya pa. Go. Kami naman tatanong ko. Oh. Last question, go. Last ma'am. Can we have the microphone? Go. Sira yung microphone. Malinawan ko. Wala pa rin. Magandang hapon po, Governor Chavez Singson. Saludo po sa iyong prangka at tapat na pagpapahayag sa sambayan ng Pilipino. And natutuwa po kami bilang mamamayang Pilipino for your courage to face the nation this afternoon. Kasama po ang ating nirespeto din. Although retired na po sila, ng mga matataas na naging general ng Armed Forces of the Philippines, General Delfin Lorenzana, General Hermogenes Esperon. Nirespeto po namin ito at bumalik loob kaming mga rebelde sa CPP, NPA, NDF during their time sa panahon ng former president. Kaya nabuhay po si Kaya Rick. We respect your call that the peaceful revolution against corruption must be led by the youth. Respetado po namin yun, Go. Pero ang direkta naming tanong, malawak din po ang galit ng mamamayang Pilipino sa darating na September 21, ibubuhos po nila ang galit nila. At iba't ibang kulay ng politika, ideolohiya at organisasyon. Subalit iisa po ang common agenda. Tutuligsain at kukondinahin ang malawakang panunumbalik at malubha ng paglaganap ng pandarambong at korupsyon sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez. Ano po ang inyong magiging opinion kung mananawagan ang iba't ibang sektor at mga grupo sa mapayapang pamamaraan, ngunit puno ng paninindigang ipinapanawagan ang punong kriminal na pananagutan ay dapat magmumula kay Marcos at kay Romualdez kasunod ng paniningil sa kanilang mga tauhan upang magkaroon ng aral ang kasaysayan at karanasan na hindi natin papayagang maulit at panunumbalik at lalaganap lamang ng paulit-ulit by the generations ang korupsyon. And we will be on the streets peacefully. Are you joining, Go? Or are you, what is your opinion? Ako, iba ang gusto ko, pero yun, kung yun ang kagustuhan ng karamihan, wala akong objection. So tuloy na Go. Tuloy ang September 21. Tuloy ang paninindigan ng sambayan ng Pilipino. Maraming salamat, Governor Chavez Singson. Salamat po. Galing. Marami po